Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Sa araw na to, sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay itinakwil na ba ng Diyos ang bayang Israel? Kaya ba nagkakaroon ng paulit-ulit na gera o kaguluhan dito sa bansang Israel? So atin pong alamin ang tungkol dito. Mababasa po natin ito sa Old Testament. Ang mga naunang Israel na mga ninuno nila ang mga matitigas ang ulo. Bagamat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa panahon ni Moses. Sa panahon nila ay hindi pa rin sila nanalig at sumunod sa Diyos. Bagamat nakilala na nila ang Diyos. Lumipas pa ang mga taon, patuloy pa rin sila sa pagsuway at paggawa ng masasama. Ilang beses na rin nagpadala ng mga propeta ang Diyos. Hanggang sa nasabi ng Diyos na akin ang itinakwil sila. Pero umasa pa rin ang Diyos na darating ang panahon na magbabago ang mga Israelita. Sa mga nabihag mula sa Babylonia at nanggaling sa ibang mga bansa, alam ng Diyos sa mga nalabing nabihag ay matututo silang sumunod sa Kanya dahil alam niya ang lahat ng makabubuti sa lahat o sa ating lahat, sa ating mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa Ezekiel, basahin po natin sa Ezekiel 36 verse 27. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So minahal niya ang bansang Israel dahil kay Abraham, Isaac at Jacob, nananalig at sumunpalataya at sumunod sa Diyos. Kaya hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga gumagawa ng mabuti o nag-iisip ng mabuti para sa ating kapwa na makatulong at gumawa nga po ng mabuti. Hindi lamang po sa salita kundi sa gawa. Lalo na ang mga gumagawa ng masama, hindi rin po nakakalimutan ng ating Diyos. So merong nang kahihinatnan ang mabuti at masama. Kaya mula noon hanggang ngayon, kahit naging masama ang bansang Israel ay minahal pa rin niya. Kahit ilang beses siya sinusuway nila. Kaya matibay ang bansang Israel dahil si Yahweh mismo ang naging apoy na pader ng Jerusalem na mababasa natin sa Zacarias 2 verse 5. So basahin po natin. Si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya'y lulukob sa buong lungsod. So malinaw po sa ating mga nabasa na si Yahweh po ang magiging pader na apoy. Kaya pala po matibay ang Jerusalem dahil ang Diyos ay naroon din sa bansang Israel. Siya nagproproteksyon sa bansang ito dahil ito ang kanyang pinagpala, ang bansang banal na bansa. Ito po ang pinakamamahal ng ating Diyos dahil nga kay Abraham, Isaac at Jacob na mga sumunod sa kanya at mga propeta katulad ni Moses, si Joshua, Zacarias, Samuel, si David. Lahat po ay sumusunod sa kanya. Kaya hindi po nakakalimutan ng Diyos ang paggawa
ang mga gumagawa ng mabuti, ganun din ang masasama. So, hanggang dito na lang po ang ating topic. So, ang ibig sabihin, hindi pa po itinatakwil ng Diyos ang Israel. Talagang mahal na mahal niya ang bansang ito. Kahit na po sa ngayon ay may paulit-ulit na kaguluhan sa pamamagitan ng Israel at Palestino. So magtiwala lamang po tayo sa ating Diyos. Ipanalangin po natin sila at sila ay tulungan ng ating Diyos. Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano makakabuti para sa atin. Dahil alam po natin, simula noon sa Old Testament, mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Sa kanila nagpadama, nalaman nila, nakita nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos. So, ganun po, kaya ganun katibay ang Israel, ang bansang Israel, kahit marami siyang nakapalibot na mga kaaway. Siya'y hindi natitinag, sila'y wawasakin. Yan ang po ang sabi sa banal na aklat. Kung sino mang lumalaban sa Israel, sila po ay mawawasak. Kaya po nangyayari sa bansang Palestino, sa Gaza, dahil sila po ay lumalaban sa Israel, na sa bayang pinili ng Diyos. Kaya po sila ay nawawasak. So kung sino man po ang gustong sumakop o magwasak sa Israel o gumawa ng masama laban sa kanila, ay mawawasak ang kanilang bansa. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lagi po tayong manalangin ilang beses sa isang araw. Magbasa po tayo ng Bible, ng Biblia, araw at gabi, na sinabi ng Diyos kay Joshua 1 verse 8. Dili-dilihin mo yun at araw at gabi, at nang ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So magtatagumpay po tayo sa buhay kapag ating binubulay ang salita ng Diyos at ating pong isinasa puso ito at ipinamumuhay. Salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po.